ang ilalapit po namin sa inyo, ito nga po, lumabas na po ito sa media at nag-trending daw po, yung inyong mga accredited taxi dyan na naniningil lang 9,700 pesos to 13,500 pesos per passenger within Metro Manila. General, ito po ba ay iniimbestigahan na ho ninyo? What's going on in here po? Just to give you update po, Congressman, no? Opo. Nung napadala po yung report niya kahapon, immediately po, sinabihan ko si OIC JM Brian na we are now conducting an investigation kasi sa totoo lang po, Congressman, nabigla rin po ako doon sa nakapaskil na mga presyong sinisingil nila. Tama. Opo. Katunayan po, Congressman, mayroon po mga taxi dito, yung tinatawag na accredited. Yung sa mga metered po, meron po dito. Pero po wala pong ganyang kalaking amount ang presyong sinisingil sa mga ating mga pasahero pong dumarating o nag-aabil ng mga taxi po dito na accredited po. Paano po nakapasok ito? Kasi nakalapit po siya, nakunan po siya ng video. Must be, nakalapit, nakaparada po siya dyan. Am I not right, AGM? Ganito po kasi ang sitwasyon po dito sa NEA, Congressman. Mayroon po ditong tinatawag na curbside. Dito po yung mga legitimate na yung mga taxing accredited talaga po. Mga nakalinya po yan, Congressman. Okay. Makikita po yan, ito yung authorized. Alright. Tapos po, mayroon din dito yung mga tinatawag na mayroong kakutsaba, ito na po yung mga kolorum, no? Yung style nila po dito, Congressman, which is talaga pong tinatrabaho na mayroon silang mga tinatawag na parang tagatawag. Mayroong mga naka-standby doon. Then tatawag ng taxi na hindi ina-avail po yung sa curbside. Ito na po yung tinatawag natin na mga kolorum na taxi po na talagang ito po yung mga tinatrabaho namin, Congressman. Okay, so ibig sabihin, hindi talaga mga legitimate yan na mga taxi para kumuha ng pasero. Ang maganda siguro gawin dyan, AGM, ay maglagay kayo ng mga karatula or mga warning, parang recordings pag sa arrival na beware, huwag kayong kumuha ng taxis na hindi registered or kumuha lang kayo ng taxi dito sa curbside dahil yun ang mga legitimate. Ito, kasi parang sa mga Mexico, may mga ganun sila, warning. Sa Thailand, huwag kumuha ng mga kolorum kasi baka maloko. Dapat meron din ho tayong mga ganun nakapaskil. At saka yung mga airport police natin, yung mga naka-gray, dapat alert po sila. Di po ba? Tama po kayo, Congressman. Anyway po, Congressman, paigtingin po namin tinatawag yung mga signages at siguro kami mag-a-announce na reminder sa ating mga pasahero na sumakay lang sila dun sa mga legitimate accredited na nasa curbside po yung mga nakalinyang taxi po. Opo. Maaari din po kunan natin ng picture or may CCTV tayo, pagkakakilala ng mga driver kasi nabiktima na rin po ako ng ganyan, AGM. From airport, nagpatid ako sa Pasig, bantakin ninyo, walang metro, siningil ako ng 2,500. Ay, naku. O sabi ko naman sa kanya, alika nga dito, pitikang itong tenga, itong buang na. Ginanon ko talaga siya. Nakilala ko kagad Sir, sorry. Ay, sabi ko sa kanya, huwag mong sabihin babalik ka na naman sa airport, ha? So dapat wala ho silang mga identification card sa loob ng kanila pong unit. Opo, yun pong importante. So pinakamaganda dyan, AGM Gonzales, maglagay tayo ng mga karatula, both in English and Filipino. Yes, that's beware. CCTV din. Huwag kayong kumuha ng mga taxi na hindi accredited, yung mga hindi nakaparada dyan sa parking dahil mga manluloko yan. Accredited siya, Kong. Accredited? Ay, dapat siguro AGM Gonzales, paganahin natin yung ating airport police, yung ating mga Airport Police Intelligence Unit, AGM. What do you think? At ganun nga po ang ginagawa namin, Congressman, paintingin pa po namin yung mga police natin dito, yung sa intelligence gathering. Actually po, Congressman, meron po kami mga CCTV
At malaking tulong nga po yan for identification ng mga suspect natin. Kasi hindi ka naman lalabas ng airport kung AGM para sumakay ng taxi. Nandyan sila eh. May yellow, may puti. Ang layo kasi kung mapipilitan ano kasi. ano lang ba talaga ang pwede dyan? Yung yellow ba o yung puti? AGM? Sino ba ang pwedeng sakyan dyan? Meron po ditong accredited po na yung white taxi po at saka yellow. Kaya lang po may ibang taxi na puti rin po yung ano nila kulay pero hindi sila accredited, no? Nakakasingit. Yun siguro ang bantayan ng airport police mo, AGM Gonzales, at hulihin, tikita na, hoy, hindi ka po pwede rito, layas. Dapat to, meron tayo nakapaskil simula ngayon, ngayong araw, AGM Gonzales, sa tingin ho ninyo. Gagawin po namin yan ngayon. Yung additional na congressman na additional na signages at yung reminder po. Gagawin po namin yan ngayon. Although may mga initial na signages but pagtingin pa po namin congressman. Alright. Sige po. Asahan po namin yan. AGM Gonzales, ano po? Para wala na pong maloko ng mga turista o FW, kababayan natin. Kasi it will really reflect ikang sa tourism industry natin. Baka sabihin, mga sasakyan sa Pilipinas, mga manluloko. Hold-upper. Hold-upper. Huwag naman. Thank you po, AGM Gonzales. Maraming salamat po. Congressman, makakaasa po kayo. Alright. Ang tanong lang natin dyan, this is Erwin Tulfo po, Miss Celine. Ano po ang gagawin ngayon ng LTFRB? Lalo na ngayong Christmas season, maraming mga taxi driver na mga suplado, namimili ng pasahero. Diyan sa airport, kagaya nga ito, mabuti na lang may nag-post nito na napakamahal, up to 13,500 bawat pasahero. Meron po bang off-plan or project si Attorney Guadis para masawata at maiwasan itong mga panloloko ngayong Pasko, Miss Celine? Well, sir, number one po, yung nag-viral po na video kahapon, sir, na naipadala po sa opisina ng ating chairman, under investigation na po siya at according po sa ating legal, magbababa po ng show cause order. Ngayon, sir, medyo challenging dahil walang details yung video kung anong operator. Kaya po yung nag-upload, sir, ng video, kung maaari ho na makapagsumite ng ilan pang detalye ng taxi po na yon para po mas maging mabilis ang paglabas po ng show cause order, wini-welcome po natin siya sa ating opisina, sa opisina po ng ating chairman. Sir, ang penalty po niyan, sir, ay nasa 5,000 pesos at depende po sa magiging desisyon ng board ay pwede pong masuspend ang kanyang franchise. Kasi, sir, sa LTFRB, board decisions po lagi ang nasusunod. Maliit naman yan, 5,000 pesos. Singil nila 13. Dapat yan, mas malaki dyan sa sinisingil niya. Fine. Yun po kasi, sir, yung nakalagay doon sa ating JAO 2014-011. So, ang issue po na lumabas sa video ay overcharging. So, i-require pong sumagot at umattend ng hearing ang nasabing driver or operator. Depende po sa gravity ng violation, Kong and Sir Aljo, kung ang violation po niya sa CPC terms and conditions ay lalapag po sa pag-suspend ng kanyang franchise. Yung pangalawang tanong naman ko, kung ano po yung mga plano ng LTFRB. Ang LTFRB, sir, ay nakikipag-coordinate syempre po sa mga airports natin, lalo na po sa ilang mga operators, to remind them na hindi po pwede ang overcharging. Nagbaba po ng programa na Oplan Isnabero together with Land Transportation Office and LTFRB, kung saan po hinihikayat yung mga kababayan natin, yung mga commuters natin, na agaran pong tumawag sa ating hotline na 1342. Kasi Kong, let's be honest, wala namang kaming LTFRB enforcers na malalaman natin kaagad kung ano po yung nangyayari sa loob ng mga taxi. So yan po yung mga efforts po ng ating ahensya, Kong and Radyo.